Ang mga business group po ay nagsalita na. Nagsalita na po ang mga business group dahil po naalarma sila sa injustice o hindi pantay na pagtrato sa impeachment. Na kahit po Supreme Court ay nakisawsaw na po dito para mailigtas si Sara. Meron pong babala ang mga business group. Tandaan po natin, huwag natin kalimutan huwag natin pa kung kalimutan. Napaka-importante po ng papel ng business community dito po sa ating bansa. Sila po ang mga negosyanteng nag-i-invest, nagpapalago, sumusugal sa mga negosyo para lalo pong lumago ang isang bansa o ating bansa. So nagsalita po sila, pakinggan nyo po. Refuting the claim of the camp of Vice President Sara Duterte, there was no mention of corruption in the Commission on Audit's probe on her alleged misuse of confidential funds. Palace Press Officer Claire Castro asserts a notice of disallowance from COA does not mean mere insufficiency in documents, but there's also a presumption of fund misuse. It's one of the bases for the filing of an impeachment complaint against the Vice President, which has since been nullified by the Supreme Court due to a technicality. And speaking of that ruling, business groups, the Makati Business Club and the Management Association... Sino po ba yung Makati Business Club? Mabalik lang po tayo sa... mabalik lang po tayo sa istorya. Ang Makati Business Club po, isa po yung instrumento nung nakaraang mga people power na kung saan nag-alsa po sila. I think kay Erap Estrada. Kasama po sila kay Erap Estrada na nag-alsa upang mapaalis si Erap Estrada. Kasama po ang Makati Business Club. Napaka-importante po nito. At kapag nagsalita po ang mga business sector, especially Makati Business Club, alam naman po natin na ang business district ng Metro Manila ay ang tanyag na Makati. Diyan po talaga nagsisimula ang merkado o malalaking negosyo. Nagsalita po ang Makati Business Club. Sabi nila, we join a nation hoping that the Supreme Court shall steadfastly resume its role in defending the Constitution that the Filipino people have ratified at a pivotal time in our history. With much respect to the court, we add to the voices of our nation luminaries. Ayan na po. Tapos na kayo, nagbabala na ang Makati Business Club. Sabi niya, nirerespeto na po natin ang Korte Suprema, pero kami po ay sumasama sa mga boses ng taong bayan at ng mga luminaries and set forth our observation at dinadagdag po ang aming obserbasyon on why the decision in Duterte versus HOR merits reconsideration. Number 1, deemed initiated is not in the Constitution. Sinabi po nila dito na yung deemed initiated po na pinatutungkulan ng Korte Suprema ay wala po sa Constitution. Sinabihan po ng Makati Business Club ang Korte Suprema. Yan po ang mahirap kasi dito. 'Di ba? Yan po kasi ang mahirap dito. Pag ang Korte Suprema po talaga, nakitaan po talaga ng ganyang pagkiling. Kaya ang batas nakapiring talaga eh. Pero dito po nakikitaan po kasi ng piring. Hoy, maraming salamat si Ma'am Jean yata to. Ma'am Jean, ikaw ba yan? Japan, thank you. Diba? Sa nangyari po kasing ganito, nakitaan po natin na talagang yung batas na ginawa ng Korte Suprema ay meron pong parang may butas po talaga eh. 'Di ba? May butas po talaga. Paano hindi po magkakaroon ng butas? Miski Makati Korte Suprema po, tineknikal nila. 'Di ba? Tineknikal po nila. Tineknikal nila ang tawag dito, tineknikal nila ang desisyon nila na kung saan nakita nila yung initiation na parte, hindi nila nakita yung pagnanakaw. What the fuck?
'Di ba? Nakita po nila yung initiation na parte, hindi, sandali lang po ha, hindi po nila nakita yung pagnanakaw. Yung po ang masaklap dito eh. Kasi po tayo kitang-kita po natin. 'Di ba? Kitang-kita po natin na talagang nagkasala po talaga eh. Hindi naman po ito isang pitik lang. Isang pitik lang, nandyan na po na guilty na si Sarah. Binaybay po natin ang iba't ibang records. Binaybay po natin ang iba't ibang hearing. Binaybay po natin yon. Doon po tayo nagsimula. Doon po tayo naglamay. Kitang-kita natin. Hindi maipaliwanag kung nasa ng pera. Kitang-kita natin. Si Mary Grace Piatos wala pong birth certificate. Kitang-kita natin. Nakahit backup ng confidential agent. Wala sila. Kitang-kita natin na sabi ng kanang kamay ni Sarah, binigay niya lang kay La Chica yung pera. Tapos wala na silang alam. Ay, Ma'am Mercy. Thank you, Ma'am Mercy. Kaya yan po ang sabi ng Makati Business Club na napaka-importante po ng mga tao na to. Dahil dito po nagpapatakbo ng, kung usapang ekonomiya, Makati Business Club po. Ang una po talagang makakaalam ng takbo ng lagay ng ekonomiya sapagkat sila ang mga malalaking negosyante. Ayala, Sobel, nandyan na po lahat. Name it, nandyan sa Makati Business Club. Diba? Philippines, along with Integrity Initiative and Justice Reform Initiative, join growing calls for the High Court to reverse its decision on the VP's impeachment trial. Ayan Your po. joint Ang gusto po ng Makati Business Club, i-reverse po ang desisyon. Kumbaga, hindi na lang po ang legal luminaries ang nagsasalita. Hindi na naman po ang mga may akda ng konstitusyon nagsasalita. Hindi na naman po ang mga popular na tao, na mga abogado ang nagsasalita. Miski pong malalaking negosyanteng namumuhunan sa ating bansa, nagsasalita na. Diba? Nagsasalita na sila na baguhin ng Supreme Court ang desisyon. Sinabi nila dito, bakit yung sasabihin, deemed initiated? Wala naman sa konstitusyon yun. Ayan po ang sabi ng mga Business Club. Kasi ang kala ng Supreme Court, panahon pa ng typewriter. Mahal na Korte Suprema, magkalinawan lang po tayo. Hindi na po panahon ng typewriter ngayon. Kahit sinong individual na Pilipino, pwede na pong i-google ang konstitusyon. Pwede nilang i-google ang batas. Pwede nilang makita ang article. Sa isang segundo, nandyan na yan. Hindi po ganun dati na typewriter na kayo lang nakaka-elaborate. Diba? Kayo lang nakaka-elaborate. statement saying the decision of the court sends a dangerous signal throughout the bureaucracy that abuse of power and corruption carry no consequence. It adds, without accountability, the government loses trust and that the impact is not only political but also economic. A quick look at... Di ba? Hindi lang po political na ano po ito. Hindi lang po political na tama, sabi niya sa Senado at sa Kongreso. Ito po ay ekonomiyang epekto rin. Bakit ekonomiya? Kasi po, mawawalan po ng tiwala ang mga tao sa ating hudikatura. Nawala na nga po tayo ng tiwala sa ating Senado, dumagdag pa tong Korte Suprema na akala natin mahusay mag-interpret ng konstitusyon. Pero iba po ang pagka-interpret nila. Ang interpretasyon nila ay pumapabor sa kamalian. Diba? Pumabor ang Korte Suprema sa kamalian ngayon. Nasaan ang pera? Nasaan ang pera ng taong bayan? Oh. Ano sabi ni Sarah at saka ng kanyang mga abogado?
kapag, ano na lang daw po, kapag merong proper forum. Ayun po ba, Korte Suprema? Nandun po ba sa konstitusyon yon na kailangan po maghanap muna ng masusunod ka, hahanap ka, may option ka na kumawa ng proper forum? Wala. Government official siya. Kaya tayo may impeachment bilang tugon sa mga abusadong may kapangyarihan, makakapangyarihan, Vice President, President, Ombudsman, mga makakapangyarihan yan na imposibleng matanggal pero binigyan ng konstitusyon ng impeachment para sila ay matanggal kung abusado. Pero itong impeachment na to ni hindi man lamang po nabuksan ng ating mga senador ang nasabing impeachment complaint. Ni wala po tayong prinisintang ebidensya. Para po tayong tanga dito. Diba? O, basahin lang po natin ang ito po yung Basahin lang po natin ang article. Ayan po, sabi ng Business Club. The Makati Business Club calls upon the Senate to fulfill its constitutional duty to convene the impeachment court and proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. We view this issue as a governance issue and test of public accountability and the rule of law. If we do not follow the rule of law, kapag hindi po natin sinunod ang inaakda ng batas, how can we expect to attract foreign and even local investors to bring in long-term investment which would lead to the creation of jobs? Paano po natin mahihikayat ang mga foreigner at ang mga local na mag-i-invest sa ating bansa at magdala ng matagalang investment kung hindi po natin inaasikaso ang alinsunod sa batas. Ayun po sabi niya. Ito po ang malupit dito eh. The impeachment trial is meant to present evidence. Yung po nawawala eh. Yung po ang kulang na kulang dito. The impeachment trial is meant to present evidence. Yan po ay ginawa para ang due process mo, nandiyan ka sa Senado. Yun ang due process mo eh. Pero yung due process po, pinutol ng Senado at Korte Suprema. Sa tingin nyo ba tama yun? Si Sara po ngayon nakahang. Nakahang po si Sara ngayon, impeach sa Kongreso yan. Sino kawawa? Taong bayan. Bakit? Hindi niya na pinapaliwanag eh. Hahanap pa siya ng proper forum para ipaliwanag niya. Tama po ba yon? Kapag ikaw nagnakaw ka na, mamimili ka pa ng proper forum, mamimili ka pa kung sino sasagutin mo. Di ba ABS-CBN nga, ayaw niya nga, hindi niya kinikilala. Mamimili ka pa rin ng media. Baby Leonard. Thank you, Baby Leonard. Di ba? Ganun po kalupit ang ating Vice Presidente na parang binibaby po ng ating Korte Suprema at ng Senado. Magalit na po kayo sa amin, Korte Suprema. Pero hindi lang po kami dito ang sumisigaw na grabe po ang desisyon nyo. Lahat po nakakakita. Ewan ko. Sinasabi nga, hindi binibaby ang mikrobyo. Patayin mo si BBM. No joke. To present evidence to determine if the charges against the VP have basis or not. Napakalinaw po. Sabi ng Makati Business Club, kailangan niyan dumaan sa impeachment which is due process. Ang impeachment po,
try and decide. Ilang beses na po natin iniulit yan, Your Honor, Mr. Chair. I'd like to focus your attention that the meaning of the impeachment is try and decide. And when the official of the land is impeached, you must do a forthwith. But in this case, we have seen that the cheese of the Senate President really delay the proceedings, Your Honor, Mr. Chair. He wants to delay these proceedings in order to favor the Vice President because our cheesy Senate President is a dog of China. Ow! Ow! Ikaw talaga.国家主席习近平。 Okay. Tuloy natin. The senators individually in the Senate as an institution will betray public trust and not provide the Vice President with the forum. Okay, tanyo? Yan po. Makati Business Club po yan. Makati Business Club po yan. Yan po ang isang naging instrumento sa dating malawakang people power. Di ba? Sila po naging instrumento. Hindi naman pwede natin sabihin bobo yung mga yan. Di ba? Kayo po ba, pwede nyo ba sabihin bobo ang Makati Business Club? Ha? Liyayaman ba sila kung bobo yung mga yan? Di ba? Hindi po yan na bobo. Kaya yumaman yung mga yan. Ito, basahin natin. Naglabas. Ito na po ha. Teka, i-screenshot ko na nga lang po para ma-zoom ko. Saglit lang po. Medyo nagangampisi. Pasensya na po, umuulan. Mabagal si Converge. Usang inang Converge. Dahil lang po ha, napakabagal ng internet, napakabagal. Bibili na nga ako ng Tesla, 15. Naglabas ng pahayag ang Makati Business Club of the Philippines at Justice Reform Initiative ngayong Biyernes, Agosto 15 upang manawagan sa Supreme Court na magpasya sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara de Representantes ng pabor sa huli o baligtarin ang desisyon nilang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanila, dahil sa pagpapahinto ng Senado sa impeachment na initiated through the second mode at sa pagbasura rito ng Korte Suprema ay nahahadlangan umano ang due process. Ano ang sabi ng Makati Business Club? Ano nahahadlangan? Ang due process. Bakit nahahadlangan ang due process? Sapagkat idiniklara nilang initiated through the second mode or unconstitutional ang impeachment. Paano po ba makukuha ang isang due process sa impeachment? Kapag ikaw ay dumaan sa impeachment trial.
Doon po natin makukuha ang due process. Pero sa lagay po na to, sa pagdideklara po ba ng unconstitutional ng Korte Suprema, sa pakikialam nila, pakikisawsaw ng hudikatura, na tila po pumapabor po sa iisang tao at hindi sa taong bayan. Naibigay po ba ang due process? Hindi. So ano pong gagawin natin kapag ang due process po ay hindi binigay? Nawawalan po ng karapatan, hindi po binibigyan nila ng hustisya. Sino? Si Sara Duterte. Sino pa? Ang taong bayan. Akala po yata ng Korte Suprema. Akala natin sila ay napakagaling. Magaling silang magbaybay, maghimay-himay ng mga sitas ng konstitusyon. Pero tila yata dito po nakalimutan, may nakalimutan ang Korte Suprema. Akala natin kabisado nila ang konstitusyon. Pero dito po may nakalimutan sila. Ano po nakalimutan nila? Ang pagbibigay ng due process. Hahayaan ba natin, mahal nating Korte Suprema at mga walang kwentang senador dyan, na si Sara walang bawi? At Sara, ba't ka pumapayag ng wala kang bawi? Dapat, ikaw na mismo ang mag-insist na ituloy ang impeachment trial dahil ginulpi ka ng akusasyon. Diba? Ginulpi ka ng akusasyon, ngayon, kailangan mong sagutin na yan. Saan? Sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng impeachment court. Pero tinabaligtad na nangyayari. Pero tinabaligtad. Ayaw mong sumagot. Bakit ayaw mong magsumagot sa impeachment trial? Yan ay nakamandato sa'yo. Yan ay nakamandato sa Vice President. Kapag naaakusahan po ang Vice President, dadaan yan sa impeachment. Hindi po sinabing dadaan ka sa korte. Dadaan ka sa impeachment. Pangalawa na lang yung korte ang pagkakaso. Pero naturalmente nakalagay sa konstitusyon, huwag tayong tatanga-tanga. Sa impeachment, dadaan ikaw. Sa impeachment, sasagot ka. Hindi sa iba, hindi mamimili ka. Entiendes que maputa de gracia, nuknukan de leche plan. Patayin mo si BBM? No joke. Hindi ka, tanda mo to, ha? Hindi ka congressman. Hindi ka mayor. Ikaw ay vice president. Impeachment kailangan mong pagdaanan. Nasa konstitusyon, basehan lahat ng ating bayan ay konstitusyon. Ika nga ng Makati Business Club. Ano sabi nila? Diba? Ang initiated ay wala sa konstitusyon. Paano yun nagagawa yan? At etong ang Senado, hindi kayo Korte Suprema. Ano sabi ni BBM? Nagtatago kayo at gusto nyong maging Korte Suprema. Ha? Ba't kailangan nyo magtago mga senador? Bakit kailangan nyo magpanggap na Korte Suprema? May sarili kayo. Ha? May sarili kayong autonomy. Nagtago kayo sa Korte Suprema. Anong klaseng mga senador kayo? Hindi nyo tinindigan ang inyong sariling branch of government. Ha? Nagtago kayo. Pinakita nyo sa taong bayan na kayo'y madaling mapatiklop ng isang branch of government. Ang ekotibo, hindi po ganyan. Pag sinabing dadalhin si Digong sa dahig, dadaling ka. Pag sinabi ng Korte Suprema,
sa ekotibo, ibalik mo si Digong. Bakit? Paninindigan yan ng ating ekotibo. Paninindigan yan. Ano sinabi ni BBM? Hindi ko pipirmahan niyang budget na yan hanggat hindi malinis. Ganon. Ipagtatanggol mo ang branch of government, executive. Naririnig nyo si BBM. Dalin sa dahig yan. Arestuin si Kibuloy. Itigil ang pogo. Ang dami yung dakdak. Si BBM sinabi, ititigil ang pogo. Tapos, kayo, ang dami nyo pang dak-dak-dak-dak. Oh. Ang dami nyo papogi. Panindigan nyo yung branches of government nyo. Hindi yung nagtatago kayo sa kuyukod ng Supreme Court. At sa Korte Suprema, napakarespetado po kayo. Kayo po ang nakakakabisado ng konstitusyon. Nilaan kayo ng konstitusyon bilang tigabasa, bilang tiga-interpret ng konstitusyon. Nakalimutan nyo. Kala namin kabisado nyo eh. 'Di ba? Bakit kailangan yung unang-una amyenda ng konstitusyon sa gitna ng gera? Umbaga nasa gitna ka ng gera, bigla ka magpapalit ng damit. Hindi po pwede yun. Kung ano ang damit mo, maputik man yan o ano, idiretso mo. Pero ngayon, ayaw nyo maputikan, ayaw nyo madumihan. Bigla kayo nagpalit, bigla kayo nag-amyenda, at bukod pa doon, niligtas nyo ang inyong sarili. Bakit ayaw nyo ma-impeach? Lahat naman ng nasa gobyerno, kung walang kasalanan, bakit hindi mo pagtanggol sarili mo? Bakit takot na takot kayo sa impeachment? Hindi naman po bitay yan. Ba't iniiwas nyo ang sarili nyo? Net Bere, thank you Net Bere. Di ba po? Nakakapagtaka lang. Inamyenda nyo ang batas na dapat ganito na ang sundin. Bakit kailangan natin pahirapan ng pag-i-impeach? Hindi po natin dapat pahirapan yan dahil pag ayaw ng taong bayan, nakitaan po ng taong bayan ng pagnanakaw, automatic may impeach yan. Ang gusto nyo, dumami ang proseso. Bakit? Kailangan ba mahirapan ng taong bayan? Kapag sukang-suka na sila sa isang government official, kailangan maghirap pa lang kami. Hirap na nga kami sa buhay, hirap na nga kami sa hustisya. Hanggang sa pagpapaalis ng kurakot na opisyal, mahihirapan pa kami sa proseso. Kailangan kumpleto pa yung mga congressman at bumoto pa sila ng ilang beses. Oh, 1/3 vote. Okay. Dadali na sa Senado. Okay. Maghihiring muna. Ang daming proseso. Ba't kailangan yung pahirapan? Ba't kailangan yung pahirapan yung taong bayan? Kaya nga ginawa yan, makinig kayo sa may akda ng konstitusyon. Ayaw nyo silang pakinggan. Binabraso nyo sila. Yung fourth week, ginawa nyong fourth month. Ngayon, fourth week. Diba yung fourth week? Ginawa nyong fourth month ni Cheese. Ginawa ni Robin na fourth week. Ganun ba? Ganun ba? Oh, oy, maraming salamat, Baby Leonard. Diba? Hindi po ganon. Ang sabi sa konstitusyon, pabor sa taong bayan. Hindi po pabor sa ibang isang tao. Halatang-halata kayo, Korte Suprema. Hindi ko pa natuloy ito, hindi ko pa natapos. Iginiit din nila sa kanilang joint statement na hindi lamang politikal ang magiging impact nito kundi economic din. Malaking epekto sa ekonomiya to. 'Di ba? When investor confidence retracts, kapag ang investor daw po ay binawi, ang tiwala, when cost of doing business rise, when the supply chain struggles invariably, it's the consumers, the people
who pay the price. Tama po, tayo ang magdurusa eh. Hindi naman sila eh. Hindi naman itong mga hayop na senador eh. Kita mo nagpa-party pa nga si Joel Islord. Sa National Museum, di ba? Kasi hindi sila epektado. Everyone needlessly suffers as our history as a nation repeatedly taught us, saad nila. Di ba? Yan po. Yan po ang masamang epekto ng kahayupan ng iba sa gobyerno. Para mapagtakpan lang po ang isang tao, gagawin nila ang kanilang demonyo. Patayin mo si BBM? No joke.